Itong si Congresswoman Beatrix Luestro, ano ito eh, hindi ito nagtataas ng boses, kalmada lang, pero kapag nagkaano siya, pag nag-raise siya ng point, talagang forceful ang ano niya. Ha? Ano yan? Mayroon pa itong kapartner na isa pang kongresista, si Congresswoman Zamora. Ha? Bata pa na abogada. Magaling din, magaling din. Congresswoman ng San Juan. Ayun. Pag nagpartner yung dalawa na yon, dalawang babaeng congresswoman, si Congresswoman Luestro at si Congresswoman Zamora. Kung masasabay pa si Laila de Lima, syempre, uupo na si Congresswoman elect Laila de Lima. Yun, talagang mahirap ang laban ng nila Sara diyan. Magagaling na mga abogada. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Catherine Bunsod, ang layo ng Senator Judges, House Prosecutors. Oo, kung sila lang naman, Loren Ligarda, sino pa ba? Si Loren Ligarda, si Camille Villar, ay, wala dito. Wala dito sa mga ito. Congresswoman Beatrix Luestro, Congresswoman Zamora, Congresswoman Laila de Lima, ay talagang makita mo talaga. Powerhouse. Huwag na nating pag-usapan yung mga lalaki. Sila Congressman Defensor, matindi rin yun. Si Lawrence Defensor, nalirinig ko yung mga interview sa kanya. Actually talaga, at saka preparado ang mga ito. Kasi sila na yung nagsagawa ng mga nung pagdinig sa kamera nung mga confidential funds ni Sara. Kaya talaga ito, pilit na ginagawan talaga ng paraan ng kampo ni Sara na wag matuloy ang impeachment. Kasi alam nila ang mangyayari kapag natuloy ang impeachment. Mabigat. Hindi nila ito basta-basta hindi nila ito masisindak. Kahit pa si Marcoleta, hindi masisindak itong mga sila Congresswoman Luestro. Ngayon, ang ginagawa talaga ng kampo ni Sara, pinipilit nilang madismiss talaga ang impeachment. Kaya ginagawan talaga nila ng paraan na madismiss ito. Pero mahihirapan sila kasi kanina nagpakita na ng pwersa ang taong bayan. Warning na yun. Warning na yung kanina. Nandun tayo, ang Bunyog, ang Magdalo, ang Akbayan, ang Mamayang Liberal, nandun kanina. Nagpakita na ng parang yun muscle flexing yun. Kapag itinuloy talaga nila ang pag-dismiss ng impeachment kay Sara Duterte, ang usapan kanina ng mga grupong lumahok doon, talagang dadami pa ang sasama sa mga pagkilos. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang prosecutors ay itong sila Congresswoman Beatrix Luestro, tapos yung si Congresswoman Zamora, sila Laila de Lima. Nito? Preparado na itong si Congresswoman Luestro. Ano pala ito cum laude pala ito sa law. Graduate lang siya sa Provincial Law School, yung sa sa Batangas, yung College of Law sa Batangas. Pero magaling talaga. Saludo ako dito. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Napanood ko yung press con kanina ni Congresswoman Luestro, sabi ko, talagang mahihirapan dito sila Sara Duterte. Dudurugo nito si Sara pagdating sa impeachment. Kaya ang ginagawa talaga ng kampo ni Sara, gusto talaga nilang madismiss na. Kasi alam nilang mahirap. Mahirap nilang matalo ang mga prosecutors. Lalo na itong sira Congresswoman Beatrix Luestro. May sabi rin Congresswoman Beatrix Luestro kanina, hindi sila kumbaga hindi nila tatanggapin yung binalik na yung binalik sa kanila na articles of impeachment, yung remand, hindi nila tatanggapin. Kasi para sa kanila unconstitutional yung ginawa ng Senado, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, handang-handa na sana sila kanina Handang-handa na sana sila doon sa kanina, yung pagbabasa ng articles of impeachment. Tayo rin, gustong-gusto na rin sana nating makita yung pagbabasa ng articles of impeachment kanina Kung kung natuloy lang kanina yung pagbabasa ng articles of impeachment, ang magbabasa ng articles of impeachment kanina si mismo si Congresswoman Luestro mismo. Kaya ito, talagang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte
na wag matuloy ang impeachment. Pareho kasi ito ng nangyayari doon sa ICC. Ang gusto rin nila Digong, nung mga lawyers niya, sila Kaufman, ang gusto nila Kaufman, wag matuloy ang impeachment. Wag matuloy yung ICC, yung confirmation of charges hearing sa September. Ayaw nila Kaufman yun. Ang gusto nila, madismiss na ang kaso ni Duterte sa jurisdictional issue. Kaya lang, ah, alam kasi ng kampo ni Kaufman na kapag nagkaroon ng trial dun sa kaso ni Duterte sa ICC, mahihirapan silang basagin ang mga ebidensya, mabibigat. Mabibigat ang mga ebidensya laban kay Duterte sa ICC. Kaya gustong mapadismiss nila Kaufman yung kaso ni Duterte sa ICC sa technicality, jurisdiction. Kaya inire-raise nila yung issue ng jurisdiction eh. Tapos para makasigurado sila na mananalo sila sa issue ng jurisdiction, pinapa-disqualify nila yung dalawang judges. Ay problema, may desisyon na yung ICC ngayon, mga kabunyog ha. Ang desisyon ng ICC, hindi i-disqualify yung dalawang ICC judges. Hindi. Nag-decide na po ang plenaryo ng mga judges ng ICC. Ha? Nabalitaan nyo na siguro yun. Kaya wala. Ha? Yung technicality na gustong gamitin nila Kaufman na ma-disqualify yung dalawang judges, hindi umubra. Hindi nila hindi nila napapayag yung plenary ng mga judges. Ha? Ang sabi ng plenary ng mga judges, wala namang basis para i-disqualify yung dalawang judges, sila Judge Liera at si Judge Ganso. Kaya tuloy na. Yung confirmation of charges hearing sa September, tuloy na yun. Ang pagkakaiba lang ng ICC, doon sa ICC, mga kabunyog, mga kababayan, sa kaso ni Digong Duterte doon ang forthwith talaga. Mabilis umaksyon ng ICC. Mabilis. Agad nag-aaksyon ng ICC. Pag motion ng nila Kaufman, yung abogado ni Duterte, na i-disqualify yung dalawang judges, kaagad-agad, dinesisyonan, hindi. Hindi tuloy. Ay hindi madi-disqualify. Ganun kabilis, agad-agad. Dito sa Pilipinas, ay, ang bagal nila, nila Escudero, inabot ng 4 na buwan, tinulugan yung impeachment na yan, tapos ngayon, i-remand lang sa Kamara. Pero, ang gustong mangyari ni Kaufman, madismiss yung kaso ni Duterte sa ICC sa technicality, yung issue ng jurisdiction. Ganon din ang ginagawa nila Sara Duterte dito sa kaso niya sa impeachment. Gusto nila madismiss yan, ayaw nilang matuloy ang trial kasi mabigat ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Alam yan ng kanyang defense counsel. At saka, kahit kasi hawak nila yung mga senador, okay, hawak nila ang mga senador. Nakakasigurado sila na i-acquit si Sara, okay, i-acquit nila. Pero yung ebidensya, napakalinaw ng mga ebidensya. Pag inakwit nila si Sara sa kabila ng napakalinaw, sa kabila ng napakalinaw na mga ebidensya, ay wala. Talagang garapalan na ang mga senador kapag ganoon.